Alright. And ito naman ay pagbangon, recovery mga kapigsi. So yung iba sa inyo guys, kasi nga, 'di ba sabi natin for some of you maaaring nagkakaroon kayo ng problema, mga gulo, 'no? Puwedeng na-experience niyo na 'to guys or puwedeng ma-e-experience niyo pa lang, pero if ever na na-experience niyo na itong mga gulo na 'to mga kapigsi, parang nandun pa kayo sa dulo, 'no? Kumbaga parang buntot nung mga bagyo na 'yan, pero sooner or later guys makaka-recover kayo, makakabangon kayo diyan sa mga, um, kaguluhan na nangyayari sa buhay niyo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong June guys para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Ito yung ating um, angel messages, mga paparating sa inyo or pwede nyong ma-experience mga kapiksi. So, meron tayong upheaval na message dito guys. So, ibig sabihin nito guys, for some of you, maaari kayong maka-experience ng mga problema, pagsubok, challenge, mga disturbance, no? Pag sinabing disturbance, mga challenge yan guys, no? Parang matcha-challenge kayo ngayon, something na parang gugulo sa buhay nyo, mga kapiksi, or magdadala ng konting gulo sa buhay nyo, no? So, and okay lang naman yan guys, hindi naman natin makokontrol yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Sometimes may mga uncontrollable circumstance talaga guys, no? So, ang importante lang is maging ready kayo and palagi lang kayong maging kalmado mga kapiksi para makapag-isip kayo ng tama. Depende sa sitwasyon nyo sa buhay nyo mga kapiksi para masolusyonan nyo agad or um, mabigyan nyo agad ng karampatang lunas, kumbaga, okay? Alright. So, yan yung first message para sa inyo, Virgo. Another message, guys. Ito naman ay distraction. Ito pwedeng dahil din ito sa mga pagsubok or challenge, guys, no? Maaaring magkaroon ng gulo talaga. Ito yung distraction. Ito yung mga gulo. Mga kapiksi, mga magugulong sitwasyon, mga magugulong tao, mga magugulong bagay na pwede nyong ma-experience. So, medyo may tension, Virgo, sa buhay nyo ngayon. So, kalma lang, guys. Lilipas din yan. Sabihin nyo lang sa sarili nyo, this too shall pass. Lilipas din ito. Magiging ma-okay din ako. Ganyan. Okay? So, yeah. And another message for you, Virgo. Ito naman ay path, guys. Ibig sabihin, makikita mo yung tamang path para sa inyo. Pwede rin na after nitong mga pagsubok na to guys, marirealize nyo kung ano yung tamang path, ano yung tamang landas na para sa inyo. Minsan kasi, dahil sa mga kaguluhan na nagaganap sa buhay natin, doon tayo nagkakaroon ng mga realization sa buhay natin. Guys, so pwedeng ganyan yung mangyari sa inyo, Virgo, ngayong buwan ng Hunyo. Okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. Ito naman ay mga energy surrounding your love situation, guys. Kung ano lang yung maka-resonate, take that message. So yung first, guys, ito ay healing sa relationship. Mga kapiksi, ibig sabihin, nag-grow, nagmamature, nagla-level up yung relationship nyo. Kasi sa relationship, guys, hindi naman maiwasan yung nag-aaway, nagkakagulo, ganyan-ganyan, 'di ba? Pero dun sa mga pag-aaway na yun, sa mga pagtatalo na yun, doon yung mas lalong nakikilala yung isa't isa and doon nagma-mature yung relationship nyo. Kapag natututo kayong mag-heal, natututo kayong magpatawad, natututo kayong magbigay ng another chance sa isa't isa, guys. Okay? Alright. So, for some of you, pwedeng may ganyang nagaganap sa inyo, Virgo. Ito naman ay unconditional love. At saka ano to, guys, no? Give and take na relationship mga kapiksi. So,
all is fair in love between the two of you. Kung ano yung binibigay mo, yun din yung natatanggap mo sa kanya, mga kapiksi. So this is fairness in love, harmonious relationship yan, mga kapiksi. Alright? Okay, and another message, Virgo. Eto naman ay healing, hindi lang healing sa relationship mga kapiksi, pero pwedeng naghi-heal din kayo sa sarili nyo guys, no? Kasabay ng paghi-heal ng relationship nyo, naghihilom din yung mga um, traumatic pain mo, no? Mga emotional pain mo, mga kapiksi, kumbaga, nare-realize mo kung ano yung totoong value ng person mo at ng relationship. At the same time, nare-realize mo din kung ano yung totoong value mo as a person in love, mga kapiksi. So, importante talaga guys na binibigyan nyo ng pansin yung inyong sarili. Pinapahalagahan nyo yung inyong sarili, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful. At saka ito yung ating, at saka ito guys. So ito yung ating WhatsApp number, chat na lang ako dyan mga kapiksi. So Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. Ito guys, meron kayong kailangan pagdesisyonan pero medyo nalilito pa kayo, mga kapiksi, no? So, ibig sabihin nalilito pa kayo kung ano yung pipiliin nyo. So, timbangin nyo guys yung mga pros and cons, yung mga benefits and disadvantages, at saka i-consider nyo rin yung ibang tao sa paligid nyo. Kumbaga, mag-decision kayo ng hindi lang para sa inyo, kundi i-consider nyo rin yung mga mahal nyo sa buhay, like yung family nyo or kung sino man yung maapektuhan ng desisyon nyo, mga kapiksi. Kumbaga, mag-decide kayo for the greater good of all. Guys, okay? Alright. And ito naman ay pagbangon, recovery, mga kapiksi. So, yung iba sa inyo guys, kasi nga, di ba sabi natin, for some of you, maaari nagkakaroon kayo ng problema, mga gulo, no? Pwedeng na-experience nyo na to guys, or pwedeng may experience nyo pa lang, pero if ever na na-experience nyo na itong mga gulo na to, mga kapiksi, parang nandun pa kayo sa dulo, no? Kumbaga parang buntot ng mga bagyo na yan, pero sooner or later guys, makaka-recover kayo, makakabangon kayo dyan sa mga kaguluhan na nangyayari sa buhay nyo. So bawi-bawi na lang kayo guys kapag tapos na yung mga problema na yan, mga kapiksi. For some of you, nandun pa yung stress guys, no? Ito yung mga stress. Ito yung dahil dito sa mga problema na to. Kaya lumalabas yung mga stress. Syempre guys, kapag may problema, natural lang na ma-stress tayo. Dahil yan sa tayo ay tao lamang at tayo ay merong emosyon din, no? So, normal yan, mga kapiksi. Pero wag kayo masyadong mag-overthink na, no? Para maiwasan yung pag-overthink. Talk positively to yourself. Kausapin nyo yung sarili nyo. This too shall pass. Lilipas din ito. Huwag ka mag-alala. Magiging okay din ang lahat para sa inyo. Ganyan-ganyan, mga kapiksi. Alright? Okay. And again, no, meron pa rin kayong kailangan pagdesisyonan. Pero ito guys, we're also sensing na dahil nga nakaka-recover na kayo,
sa buhay nyo, sooner magkakaroon din kayo ng peace of mind mga kapiksi, kapayapaan. Itong kapayapaan na to, ma-experience mo ito kapag ka hindi ka masyadong nakinig sa gulo sa paligid mo mga kapiksi. Kasi minsan kapag masyado tayong nakikinig outside world, sa social media, masyadong maingay, mga kapiksi, di ba? Doon tayo mas nai-stress, no? Nai-influensyahan kasi tayo ng mga nakikita natin, nababasa natin, naririnig natin. So, mas maganda guys, magbasa kayo ng libro. Mas tahimik, di ba? Marami pa kayong matututunan, mga kapiksi. Alright? Okay. And eto naman guys, for some of you, you have to listen to your intuition and trust the divine, trust the universe na everything will be under his or under the universe control. Okay? So, kumbaga wag natin masyadong pangunahan si universe, what's right, what's wrong sa atin. Kasi alam niya yun eh. Alam niya ng divine creator kung ano yung makakabuti para sa atin. We just have to have faith. Kailangan yung magtiwala kay universe, especially if nagdadasal kayo. And the universe will lead you rightfully. Ito nga, di ba, sabi natin, makikita mo yung tamang daan para sa inyo, mga kapiksi, and si universe yung magdadala sa'yo sa tamang landas, guys. Okay? So, hindi kayo bibitawan, hindi kayo ililigaw na universe, guys. And eto, this is either good or bad, depende sa inyo, because this is about karma, mga kapiksi. Syempre, pagdating sa law of karma, you do good intentions, marireceive mo rin good karma. Pero bad intentions yung ginawa mo, bad karma din yung babalik sa'yo. So, para tong boomerang, mga kapiksi, kung ano yung tinapon mo, yun yung babalik sa inyo. So, kung alam mo na naging mabuti ka, kapiksi, huwag kang matakot kasi mga good karma yung babalik sa'yo. Pero kung alam mo na naging masama ka, maaari ka maka-experience ng bad karma, pero pwede mo siyang bayaran, mga kapiksi. No? So, para makabayad ka sa mga karmic debts mo, kailangan mo lang magkawang gawa, gumawa ng mabuti. Okay? Babaligtarin mo lang. Kumbaga, magbabayad ka ng utang mo ng karma. And for some of you, eto guys, nakikita natin na unti-unting nagkakaroon ng liwanag, no? Kasi 'di ba sabi natin, for some of you, meron kayong kailangan pagdesisyonan. So eto, medyo indecisive pa, nagdadalawang isip pa, pero habang dumadaan yung June, mga kapiksi, unti-unting nagkakaroon ng liwanag yung inyong isipan, mga kapiksi, unti-unti kayo makakapagdesisyon kung ano yung mas makakabuti para sa inyo. And for some of you, maaaring may mga magagandang balita din na matanggap kayo, guys. Okay? Right. So, what else? Tingnan pa natin. Ito guys, nakikita natin na for some of you, mas nagiging wais na kayo ngayon, guys. No? Ibig sabihin, mas nagiging matalino na kayo, hindi na kayo basta-basta naloloko. Dahil sa mga na-experience nyo, sa mga pinagdaanan nyo sa buhay. So, yeah, magagamit nyo yan para alam mo yan, mas maging maayos yung pagdadala nyo ng buhay nyo, Virgo. Okay? And this is a promise of new beginning para sa inyo, guys, no? For some of you, maaaring may bagong chapter, bagong simula, mga bagong opportunities na dumating sa inyo ngayong June. So, saktong-sakto kasi, di ba? Ito na yung last month ng first half ng 2026. So, nasa kalahati na tayo halos ng 2026, guys. And papasok na tayo dun sa second half. So, second half, kung wala kayong masyadong nagawa dun sa first half ng 2026, wag nyong sayangan yung second half. And make sure na yung mga plano nyo, yung mga goals nyo, yung mga dreams nyo, guys, you work on it para talagang makita kayo ng resulta, mga kapiksi. So, it's never too late to start the year para sa inyo. Para sa mga late, para sa mga tinamad, no? Yung iba tinamad lang. Alright, okay. So, yeah, comment down below. Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, lahat ng mga magaganda dito, guys, i-mind nyo na sa comment section, mga kapiksi. For more tarot readings, ito yung playlist, no?
Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin niyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.